Napakarikit ng nayong ito. Berdeng kalikasan, malakristal na tubig ilog, preskong simoy ng hangin, dagat at langit na bughaw. Lahat ng kapwa'y napakabuti, di makasarili, mapagmahal, kaibig-ibig, dalisay. Noon. Hindi na ngayon. Pilipinas, islang hinirang ng mga Pilipino, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib, puso, dugo, laman. Sa puso ng gubat, kapag sumapit ang gabi, may magpapalit ng anyo. Anyong di mo makikilala at di mo mapaghihinalaan sapagkat hindi tao ang kanyang kinopya, kundi uri ng hayop. Kasing hayop ng maaari niyang gawin sa gabing yun. Dugo, sa kailaliman ng gabi ay umaaligid lamang siya't naghihintay sa kanyang susunod na magiging biktima upang sipsipin at higupin ang dugo hanggang sa mamutlakang parang papel at malagutan ng hininga. Laman, ang malusog mong pangangatawan ay siya ring matinding halimuyak para sa kanila. Kaakit-akit na amoy ang di nila palalagpasin. Halimuyak na hahanap-hanapin ng gutom nilang mga lalamunan at kalamnan. Kahinaan nila kapag di ka pa nila nadadakip. Kalakasan nila kapag napagpiestahan na nila ang malinamnam mong laman. Aswang. Paano mo matutukoy kung ang nakakasalubong mo araw-araw ay totoong tao o aswang? Paano ka nakakasiguradong ang nakakausap mong kapitbahay ay ordinaryong nilalang katulad mo at hindi aswang? Ang babanggitin ko ngayong gabi ay ilang mga senyales upang masabi mong hindi katulad mo o hindi natin kauri ang taong ito. Pero bago ko ilahad, ano nga ba ang aswang at paano nagsimula ang kanilang uri? Kung di ka kailanman naniniwala sa aswang, maaari mong huwag pakinggan to, ngunit kung bukas ang iyong isip sa malalim at malawak na posibilidad, para sa iyo to. Kilala ang aswang na pinakakinatatakutang nilalang sa bansa magmula pa man noong sinaunang panahon. Halos panakot na ito sa mga bata tuwing gabi kapag nasa labas pa ng bahay at ayaw pang umuwi. Laganap ang mga alamat at kwentong aswang sa Pilipinas, ngunit ang babanggitin kong mga lugar ay iilan lamang sa pinakakilalang pinananatilihan ng aswang. Capiz, Bohol, Antique, Negros, Siquijor, Iloilo at Aklan. Ang aswang ayon sa alamat ay ang mga di matukoy na nilalang na nagpapalit-palit ng uri at nagbabalat kayo upang di sila makilala.
Wala itong parehas o iisang anyo sapagkat nag-iiba-iba ito bawat rehiyong sakop ng Pilipinas. May kakayahan silang mag-anyong pusa, ibon, lobo o werewolves, paniki, baboy ramo at madalas ay aso. Ayon sa nabasa ko sa sulat na ginawa ni Ronica Valdeavilla, ang salitang aswang ay nagmula sa salitang aso-wang dahil kadalasan ay nagmimistulang aso talaga ang mga uring ito upang itago ang tunay nilang di maipaliwanag na anyo sa mata ng tao. Sila ay mabibilis at tahimik. Iilan sa kilalang uri ng aswang ay tiktik, manananggal, tiyanak, kapre. Sumagi na ba sa isip mo kung bakit halos lahat ng nasa alamat, sabi-sabi at kwentong aswang ay babae? Ito ang pinagmulan. Ayon sa mga sinaunang tao, nang lumipat sa bansang Pilipinas ang mga Malay, bit-bit na nila ang malakas na paniniwala tungkol sa aswang. Nagsimula raw ito kay Penanggal. Humadrona siya sa isang maliit na nayon na gumawa ng kasunduan kasama ang isang malahalimaw na nilalang na tinuturing na demonyo ng kanayon nila. Ang nakatala sa kasunduan ay bawal siyang kumain ng karne sa loob ng 40 araw, kapalit ng kapangyarihang makapagpagaling sa mga babaeng buntis at makapagpagaling sa kanayon niya kapag ito'y magkaroon man ng sakit. Sa kasamaang palad, nabigo ni Penanggal ang pangako at nabali ang kasunduang hindi siya kakain ng karne sa loob ng 40 araw. Bilang kapalit, makakamit niya ang kapangyarihan, ngunit itim na kapangyarihan ang tataglayin niya. At magpapalit siya ng di kaaya-ayang anyo tuwing sasapit ang gabi at ang tanging paraan para bumalik sa normal ang kanyang itsura at gumanda muli ang kanyang balat ay ang pagsipsip sa dugo ng tao. At doon nagsimula ang unang klase ng aswang. Hanggang sa nagpatuloy na at nagkaroon ng iba pang uri. Ayon sa kwento ng nakararami, lalo na ng ating mga lolo't lola, ipinapasa nila ang pagiging aswang sa kung sino mang pamilya nila o malapit sa kanila o sa taong malaki ang tiwala nila upang di maputol ang linya ng itim na kapangyarihan. Alam kong ito ang hinihintay mo. Mga senyales kung siya ba ay kauri mo o isang aswang. Una, tingnan mo siya ng maigi, ngunit huwag kang papahalata. Baka mapansin ka niya. Tingnan mo siya ng maigi sa mga mata. Nakabaliktad ba ang refleksyon mo sa mata niya? Pangalawa, pag andyan ba siya sa malapit, may naaamoy ka bang kandila o sigarilyo o kahit anong kakaiba sa pangamoy mo? Sabihin na nating huwag manghusga, baka nagbago lang siya ng pabango. Pero minsan kasi, dapat nating pakinggan at paniwalaan ang kakaiba nating pakiramdam. Kapag parang may mali at may kakaiba at di normal. Pangatlo, minsan kapag talagang duda ka na sa isang tao na baka di mo siya kauri, kuha ka ng kahit anong itim na bagay na pahaba katulad ng payong o tungkod. Ulitin ko, kulay itim na bagay. Marahang ipalo mo o ihampas sa kanya nang di naman siya masasaktan. Yung tipong gugulatin mo lang siya gamit ang itim na bagay na to. Kapag ka normal na tao kasi o kauri natin, malamang sa malamang iiwas yan. O biglang reflex ay yuyuko yan o kahit anong posisyon ng biglaang pag-iwas.
Pero base sa ilang alamat, kapag wala siyang reaksyon o di man lang nagulat o natinag o di man lang kumisap ang mga mata niya sa biglang pagkakahampas mo, alam mo na. Pang-apat, magbaon ka ng bawang sa bulsa mo. Kapag kausap mo itong taong to o kung sino man na pinagdududahan mo, durugin mo ng mariin ang bawang sa bulsa mo. Durugin ng pasikreto. Malalaman mo ang sagot kapag biglang mag-iba ang reaksyon niya. Kwentuhan mo kami kapag ginawa mo to. Pang-lima, minsan kapag nakakaranas ka o nakakaramdam kang parang may sumusunod sa'yo pero paglingon mo ay wala naman, umakto kang may pupulutin sa lupa o sa sahig. Huwag kang lilingon. Wala ka pa ding makikita, sigurado tayo dyan. Tingnan mo ng nakatuwad sa pagitan ng mga binti mo kung meron bang nakasunod sa'yo. Ulitin ko, huwag kang lilingon. Sa gitna ng mga binti mo, dun ka tumingin kung may nakasunod ba sa'yo. Kapag may pusa o aso o anumang uri ng hayop kang makikita, alam mo na kung anong meron. Pang-anim, hindi ito 100% totoo, pero subukan mo lang. Tingnan mo kung may pusod siya. Kapag wala kang makitang pusod sa katawan niya, maaaring siya ay isa sa kanila. Pang-pito, salamin. Normal at obvious sa babae, lalo na kapag mga estudyante ang may dalang salamin. Magpapaganda at mananalamin kahit nasa gitna ng klase. Hawakan mo ang salamin at iharap sa mukha niya. Biglang iiwas yan. Pipikit at tila silaw na silaw sa salamin. Di nila gusto ang salamin. Di ko alam ang kwento sa likod nito pero oo, ayaw nilang nakikita ang kanilang itsura sa salamin. Pang-walo, buhok mo. Lalo na kapag mahaba, itim at malusog na buhok. Oo, mayroon silang pagkagumon o kakaibang pagkahumaling sa buhok. Kaya kapag may kakilala kang inaamoy-amoy ang buhok mo, yung tipong naaadik siya sa paghawak at pag-amoy ng buhok mo, maaaring siya nga ay isang, alam mo na. Pang-siyam, musika. Mahilig ka bang kumanta sa banyo, sa kwarto kapag nagmumuni-muni ka o sa tuwing naglalakad kang mag-isa pa uwi? Sabi ng matatanda, mabubuting spirits naman daw ang sumusunod sa'yo kapag kumakanta ka. Ngunit bakit nga ba? Isang makapangyarihang elemento ang musika. Bagay na nakapagpapahumaling sa kanila at isang nakakaakit na tunog sa tenga ng katulad nila. Tila ba tinatawag sila ng musikang ito kaya sinusundan nila kung saan man ang pinanggagalingan nito. Para sa mga uri nila, tinatawag mo sila at komportable ka sa presensya nila. Pero di ibig sabihin makikita mo sila o mararamdaman ng basta-basta. Iilang tao lang ang may kakayahang makita sila. Yung bang tinatawag na biniyayaan ng third eye. Sila ang madalas pakitaan nito. Ngunit biyaya nga ba ang magkaroon ng third eye? O isang sumpa, pang-sampo at panghuli? Ang lana o espesyal na langis na ginawa at pinagdasalan ng mga albularyo. Sinasabi sa mga kwento at alamat na kumukulo ang langis na ito kapag may malapit o may umaaligid na aswang sa lugar. May isang memoryang di ko malilimutan sa buong buhay ko. Isisingit ko lang. Ito yung tungkol sa tita ko. Nasa probinsya pa kami noon.
Bata pa ako nang mangyari ito. Elementary. Maliit na pamilya lang kami. Nag-iisang anak ako, nanay ko, tatay ko. Isang araw, nabulabog kami ng malakas na katok. Umagang-umaga pa yon, mga 6:00. Pagbukas ng nanay ko, bumungad sa amin ang umiiyak na si Tita Elma, batang kapatid ni Mama. Nag-away daw sila ng boyfriend niya, kaya lumayas ito sa kanila. Live-in sila ng boyfriend niya. Malalang away. Tungkol yata sa babae. Di ko pa lubos maintindihan ito noon dahil sa mura kong edad. Nakiusap siyang doon na muna sa amin manirahan kahit panandalian lamang. Mula nang sa amin na namalagi si tita, ay inaamin kong hindi na maganda palagi ang tulog ko. Nabubulabog tuwing gabi. Hindi ako nakakapagpahinga ng maayos. Tuwing gabi, palaging tumutunog ang bubong namin, ngunit nangyayari lang ito kapag tulog na ang lahat. Tulog nga ba o nakikiramdam din katulad ko? Mga bandang 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. May kakaibang tunog na dati ay akala ko tunog lamang ng butiki sa kisame. Malakas, minsan naman mahina. Minsan, napapabalikwas ako kasi parang nasa bandang dulo yung tumutunog. Minsan naman, tila nasa ibabaw lang. Ang tagal bago huminto. 3:00 ng madaling araw, saktong tumitigil ang tunog na ito. Minsan natatakot ako kasi ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, na para bang kahit nakapikit ako ay may nakatingin sa akin mula sa kisame, na tila ba hinihintay niya akong dumilat. Sa tagal ng pag-iingay nito, niwala sa amin ang bumabangon o sadyang ako lang ang nakakarinig. Minsan napakalakas. Minsan naman halos bumubulong sa tenga ko. Sa mura kong edad, dinanas ko yon ng ilang linggo. Walang matino at maayos na tulog sa gabi. Nang isang araw nalaman naming buntis pala si tita. 3 buwan na ang kanyang ipinagbubuntis. Ngunit ang masamang balita, patay ang baby niya. Ayon sa doktor, stress, over-fatigue at overwork ang sanhi nito, ngunit di naniniwala ang kapitbahay namin. Yung matatanda naming kapitbahay, matagal na din palang nakakarinig ng tik-tik na nag-iingay sa bubong namin. Nakumpirma lang nila nang malamang buntis pala si tita. Tsaka malabong over-fatigue siya sapagkat wala siyang gawain sa bahay kasi si nanay ang gumagawa ng lahat ng gawain at pinagpapahinga niya lamang si tita. At doon ko unang nalaman ang tungkol sa tik-tik. Yon ang dahilan. Balik tayo sa usapan natin kanina. 10. May 10 bagay o sitwasyon akong inilahad kanina para matukoy kung kauri ba natin ang mga taong nakakahalubilo natin o hindi. Iilang mga bagay naman na maaari mong taglayin para iwasan kanila ay rosaryo o krus. Pwedeng display sa bahay o pulseras o kwintas na krus. At mga pangontra. Kadalasan ito ay mismong ginawa ng ating tatay o mga lolo't lola. Ito'y nagtataglay ng asin, bawang o luya at anumang bagay na banal at may dasal o orasyon laban sa masamang elemento. Pero syempre pinakamahalaga ang pagdadasal at matibay na pananalig sa Diyos.
Isa naman ay buntot ng pagi na nilalagay sa sulok ng kwarto o sulok ng tahanan. Ang aswang ay may kakayahang kunin o higupin ang natural na enerhiya ng isang tao kapag nasa malapit sila. Kaya kapag nakapaligid sila sa'yo, di mo maipapaliwanag pero ramdam mong nanghihina ka at may kaagaw ka sa hangin. Bilang proteksyon at pantaboy sa kanilang presensya, maglagay ng buntot ng pagi sa alinmang sulok ng bahay o ipwesto sa may bintana para iwasan ang bahay mo na pasuking basta-basta ng mga uri nila. Ang mga aswang ay magaling makihalubilo. Normal ang gawain nila sa umaga gaya nyo, gaya natin. Lahat ng gawain natin ay kaya nilang gawin. Nakikipag-usap sila sa tao sa umaga, nakikipagtawanan at iba pa. Kaya sinasabing walang sino man ang handa para sa kanilang pagbisita sa gabi. Sa umaga, maaaring sila'y katawanan mo. Sa gabi na may maaaring sila'y kumakahol na aso, pusang tahimik at sinusundan ka, umahagulhol na bata sa tabing kalsada, o babaeng maganda at nakakaakit na kunwari manghihingi ng tulong sa'yo sa gitna ng pagmamaneho mo sa gabi at aakayin ka sa kung saang lugar. O maaari ding tik-tik na mariing iniinat ang dila niya at handa ng pagpiestahan ang laman at dugo mo. O di naman dahil may buntis kayong kasama sa bahay at nahuhumaling siya sa amoy ng di pa naisisilang na bata sa loob ng sinapupunan ng babae. Maraming paraan, maraming beses itong pwedeng magpakita o magparamdam sa inyo. Ingay na naririnig kapag ang aswang ay malapit sa bahay nyo o nakarating na sa inyong bubong. Hindi ko alam kung alam mo pero isang palatandaan ang nais kong ibahagi. Kapag narinig nyo ang kakaibang ingay nito, gaya ng o bulong na kakaiba, kapag sa inyong pandinig ay malakas at malinaw, ibig sabihin malayo siya sa pinanggagalingan nyo at malayo siya kung nasan ka man ngayon. Ngunit kapag narinig mong ang boses niya ay unti-unti nang humihina at halos pabulong na ang kanyang tunog, huwag kang titingin sa taas sapagkat andyan siya. Huwag kang lilingon dahil nasa likod mo siya. Pumikit at magdasal ka dahil baka katabi mo na pala siya. Mag-ingat ka, kaibigan.